Una po sa lahat, ako ibabati muna po ng Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year din po. Tanong ko lamang, ano bang gusto niyo makamit ngayong simula na ngayon ng panibagong taon? Wala naman po masyado yung, gusto ko lang po yung magkaayos yung pamilya namin po. I see, understand. Kayo naman, Ano lang po, good health lang po palagi. good health lang talaga. Pero tanong ko lamang, sa tingin niyo sobra-sobra na ba tayo sa technology o gusto niyo po natin itong dagdagan pa? Para sa akin po is, sa panahon po natin ngayon, parang mas dumadagdag pa po siya ng dumadagdag. Dumadagdag. So Dahil gusto niyo po. dagdagan pa natin yan? Pwede po. Ganun ikaw? Pwede lang, pero wag po yung sobra na. Yung sobra. Minsan po kasi negative na po yung inaano na sa mga ano. Okay, ganito. May ba kayo manood o magbasa ng balita? Medyo. Medyo. De, ganito lamang yan. Bigyan ko sa ng mabilis lamang ng paliwanag. No? Ngayon pong 2025 ay simula na po ng bagong generation. Familiar ba sa Generation Beta? Hindi po. Hindi. O ito, maririgyan ito ng mabilisan lang. Pag sabi natin Generation Beta, ito po ang mga taong pag pinanganak na sila ngayong 2025 hanggang 2039, busog na po sila sa internet, computer, laptop, high-speed internet, at ang tinatawag nating AI. Familiar ba kayo dyan? Yes po. Familiar ka rin doon? E tanong ko lamang, simple lamang po, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo ba? Ngayon o ang dati? Yung dati po. Bakit kaya? Kasi po dati po may oras pa po yung bawat miyembro ng pamilya sa isa't isa po. Ikaw? Yung dati rin po. Kasi po yung mga bata po na nakapaglaro po sa labas nang wala pong gadget-gadget. Okay, ganito pa. Sabi rin naman sa nabasa ko, ang buong population po ng mundo natin ngayon ay halos 9 billion na. Pagdating daw ng 2035, 16% na po sila ay mga Gen Beta. Isibihin, nasa likodan nila po ang AI. Tanong ko lamang sa inyo, ano bang gusto nyong ipayo sa mga batang pag sila'y pinanganak na nitong bagong generation, ano bang gusto nyong sabihin sa kanila? Dahil sila may AI na eh. Lahat nasa kanila na. Ano bang gusto nyo ipayo sa kanila? Ang payo ko lang po is wag po masyadong maano sa gadget, like alamin or parang try pa rin po nila yung mga dating mga ginagawa ng mga unang panahon. Ikaw? Ganon din po. Ganun din. Okay, anyway. Ganito, may iba mga kanito na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Depende po. Depende. Ikaw? Depende din po. Okay, ganito. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Yung tumutulong po sa mga like may mga nahirapan or may sakit po yung mas kailangan po na ganito. Ikaw naman? Yung pumapanig po sa tama. Papanig sa tama. Pero kung kayo po isang mabuting tao, saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? 1, sobrang yung masama daw, or 10, sobrang yung mabuti? Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Ito pong 5. 5, ikaw? 7. 7. Ganito, may ba kayo magbasa ng dictionary? Hindi po. Hindi. Pero pag search kay Google, pag di mo alam isang salita, nagagawa niyo lagi? Ikaw? Hindi. Pag nagsa-search ka kay Google, pag di mo alam isang salita, nagagawa niyo lagi yan? Opo. Ngayon, bigyan ko kayo ng konting trivia. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali. Dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, at wala siyang sasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po tumabi sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo ba'y nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Ano po? Yes po. Ikaw nakapagsinungaling ka na sa tanan ng buhay niyo po? Ano? Sinungaling. Opo. Yun nga po, problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo na isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, nangopya o nagpakopya sa kaklase, at iba pa. Yes po. Opo. Ikaw din. Opo. Imagine mo kunwari, nandiyan lang yung police station sa hindi kalayuan, ay baka sa totoong buhay, ay nasa kulungan talaga tayong lahat. Kasi lahat tayo ay guilty dyan sa pagnanakaw kahit sa maliit na bagay. Yun nga lang, lahat taga tayo dito ay natutukso talaga. At lahat tayo dito ay guilty. Pero po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Opo. O then, nawawala ba stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalong tumitindi po. Ganon din po. Sige, imagine mo, kunwari, siyasaktan ka ng isang tao.
Alam namang ikaw ay nakangiti ka po, nakabungis ka habang sasaktan ka. Kalokohan naman na sinasabing nasasaktan ka, ay sasabihin mo hindi ka pa nasasaktan, pero deep inside, gusto mo nang manampal na o sa bunutan ng isang tao. Pero dito sinasabi, hindi mo po kailangang pumatay ng tao. Kaya mo lang pala magtanim ng galit. Yun nga lang, lahat tayo po dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit mo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas na pa-OM, insert God's name. Opo. Tanong ko naman, mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. Same scenario, for example, ganun din. Pero instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo ay pangalan ng nanay mo. OM, insert mother's name, randomly. Wala siyang kinalaman sa pagkadulas mo. Okay lang ba yun? Depende po. Depende. Hindi ko alam. Hindi. Kunwari, nahulog ka lang, nadulas ka lamang. OM, insert mother's name? Hindi po. Hindi. Bakit kaya? Kasi parang ni-insulto po yung magulang ko. Exactly, ikaw ganun din. Exactly, kasi kalokohan yun, kasi disrespect yun. At kaya hindi nyo talaga magagawa yan kasi mahal nyo mga nanay nyo. Sana gayon din po sa mga loved ones natin at sana gayon din po sa Panginoon. Hindi yung nahulog yung cellphone mo, napa-OM, o kunwari, ano ba ito, pagkain niya, tapos biglang mahulog yan, baka mapapa-OM, alam nyo na, wala namang kasalanan yan. Kung mahuhulog talaga yan. Ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos na kung saan nadudungisan tuloy ang kanyang pangalan dahil sa ating mga bibig na hindi tama ang paggamit. Yun nga lang, lahat po talaga tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko inusgahan, hindi ko sinisiraan. Dahil ito po yung mga tanong ito na bawat isa rin to sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap po tayo sa tinatawag na judgment sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o inisipin po yung tao? Guilty po. Guilty rin po. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Ikaw, hindi ko sure ikaw. Depende po siguro. Depende. Ikaw hindi ka sure. O, bigyan natin ng mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal. Sabihin natin siya ay nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po sa bagong kasalanan, pero hindi po ako sure sa kulong pupunta. Anong hindi sure? Kasi isipin kalokohan yun, may nagawa ng kasalanan, hindi pa siya sigurado sa kanyang parusa. So, sabi ng judge, sigurado siya na itong kriminal na to, sa kulungan talaga siya itatapon kasi kailangan niyang pagbayaran. Tama po ba? Opo. Ngayon, ito po ang problema. Ito po sinabi ko po ay parang kalintulad rin po sa sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Biblia, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Tanong ko lamang sa inyo, kayo ba nag-alala na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po talaga tayo ay sa hell mapupunta kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba nag-alala po dito? Hindi po dahil kung wala ka naman po talagang nagawang masama, alam mo po yung kung saan ka pupunta. So sa sa'yo, hindi ka nag-alala? Hindi po. Ikaw naman? Nag-aalala ka na maaaring sa hell po tayo pupunta dahil may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon? Parang tanggapin na. Parang hindi po. Dahil? Dahil po, kung may ginagawa ka naman po talagang kasalanan is tanggapin na lang po para po sa ano lang. Okay, pero ganito lamang yan. Sa tingin nyo ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? Hindi po. Ikaw? Hindi. Bakit kaya? Bakit kaya ang Panginoon hindi nagsisinungaling? Dahil po siguro alam niya yung tama or Ikaw? dahil po sa kanya gumagawa ng tama yung mga tao. Kasi ibig sabihin talaga, kaya po hindi nagsisinungaling ang Panginoon kasi siya talaga yung perfecto. Siya po talaga ang naglalagay lahat ng tama. Tayo lang po gumagawa ng kamalian. At kapag ang Panginoon po nagsinungaling, edi wala na pong standard, wala na pong kaayusan, wala rin po itong parke, walang katahimikan kasi at walang batas. Kasi sabihin, gulo talaga ang lahat-lahat. Pero ang Panginoon lang po, siya lang po ang hindi nagkakamali. Hindi siya nagtutukso ng tao, kundi tayo po ang nagtutukso sa ating mga sarili. Kaya tayo nakagawa ng kasalanan. Kaya kung ano sinasabi po ng Bible, yan po ay totoo.
Lalo na kung yun ay judgment day or hell, dapat talaga tayo mag-alala kasi para sa inyo po yan. Kasi buhay po ang pinag-uusapan natin. Maaaring bigla lang ito yung interview na to, pero walang siguro masama kung magbigay po mabuti intention kasi para sa inyo talaga. E tanong ko lamang, kayo ba ay natatakot sa kamatayan? Hindi po. Hindi po. Hindi rin. Pero sa tingin nyo, kayo ba ay natatakot mag-isa sa buhay? Hindi na po siguro. Bakit? Sanay na po. Pero syempre, alam niyo naman po kasi, ano man po mangyari, silang. Alam naman natin na sa lahat ng panahon ngayon, hindi lang po nakakatakot lang kamatayan, pwede rin dumating nakakatakot rin mag-isa. Kasi syempre, again, parang walang taong aalalay sa'yo, gagabay, or etc. Pero alam naman po natin sa panahon ngayon, maaaring mag-isa man tayo sa darating na panahon, kung maaaring dumating ang kamatayan, kaya natin intindihin pa rin na dapat makilala natin Panginoon habang buhay. Kasi yan yung dahilan kung ba't tayo dito sa mundo ay dahil sa Kanya. And whether we like it or not, ang sinasabi po ng Bible, yun po totoo, talagang merong judgment day. Ngayon, bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago kung narinig natin salita na to. Narinig mo yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Ikaw, ano po sa Tagalog ng mercy? Parang Ano po yan? awa po. Kayo ba lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Hindi po. O, naintindihan ko naman, syempre kung wala kang problema, ba't ka hingi ng awa? Pero taliwas sa sinasabi ng Bible. Sabi kasi ng Bible, ang kanyang awa ay laging bago kada umaga. So, ibig sabihin naman po niyan, kahit wala kang problema, pwede kang humingi ng awa sa kanya. Halimbawa, ngayon ay 2025, maraming pwedeng mangyari sa atin. Yung ibang tao natatakot nadidepress, anxiety, kasi na pwede talaga mangyari. Pwede tayo humingi ng mercy sa kanya. Ibig sabihin kasi yun, yan po ay pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon na inamin natin tayo po mahina, inamin natin tayo po makasalanan, at tayo po humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang awa o mercy para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yun, ito na po yung tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo po yung makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Patawarin po, pinatawad po. Ikaw, any idea? Ganun din? Binigyan po tayo ng panibagong. Okay, ganito. Ano bang meron noong December 25? Birthday po ni Papa Jesus. Diba? Kita ito, napagod na itong mga design dito sa parke na to, no? So yun nga, tayo pong lahat ay makasalanan dito sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, ginawa siya po yung kanyang buhay, hindi na sa inyong dalawa, sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila na may nagmamalasakit sa kanila, at gusto na sila masusunod. Yan yung dahilan kung ba si Jesus ay pinatay, tinorture, at pinako sa krus ng Kalbaryo. Hindi lang kasi siya tao, siya rin Diyos. Kasi alam niya na kailangan niyan mangyari. Yun nga lang po, bagamat siya namatay sa krus ng Kalbaryo, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, parang isang kriminal, siya po yung makakalaya lamang kung may nagpiyansa. Narinig salitang piyansa? Yan yung pagbabayad ng danyos. At dahil doon, yung isang tao, pwede siyang makalaya. At yun din pong ginawa ni Jesus, ang kanya pong buhay ang naging kapalit upang mapayaran ang kasalanan sa sanlibutan. Yan yung dahilan kung ba't pinagdidiwan ng Pasko nung nakaraan, na kung saan, actually, sa hindi kalayuan, nandun yung parang lugar kung saan yung pinanganak si Jesus sa sabsaban, kung tawagin natin. Yan yung simbolo kung bakit may pag-asa po talaga sa buhay dahil sa Kanya. Kaya bininiwala may pag-asa sa buhay? Opo. 100% sure? Yes po. Dapat lang. Kasi ganun talaga ang pwedeng mangyari sa atin. Maaaring mahirap ang buhay, pero dapat lagi mayroong pag-asa. Ngayon, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, narinig mo yung salitang repentance? Hindi po. First time? Nakikinig ba kayo sa klase? Hindi, parang nadinig ko na yun. Binibiro ko lang kayo. Baka hindi nyo pa talaga naririnig yan. Baka hindi sa school nyo maririnig yan. So when you say po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa sakit, di ba gusto nyo laging gumaling? Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, kalokohan yan. Hindi nyo may enjoy lahat-lahat yan. So pag po tayo nagkasakit,
gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran mo nagawang kamalian at pabaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Yesus lamang bilang tagapagligtas. Pag nagawa tayong dalawang bagay na yon, ay tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, ibigay tayo bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya yung totoo, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes po. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Paano hindi? Ulitin ko, pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Minsan lang. Minsan deep. Okay, pero meron kayong Bible sa inyong bahay. Pero po, Ganito lamang yan. Di ba pag nagugutom, anong gagawin nyo? kakain ka. Di ba araw-araw yan, kita ng busy natin, kakain talaga tayo. Ngayon yung tanghalian na, so siyempre sipin, kaya natin talagang kumain. Ngayon, sana ganito po kung sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Yan yung dahilan kung ba't ka nandito sa mundo ay para makilala natin siya. Dahil ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa hell mapupunta. Yun kasi ang katotohanan at yun ang hustisya ng Panginoon. Pero mabuting balita, marami po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Sila maliligtas dahil yun sa biyaya o regalo ng Panginoon at hindi dahil sila mabuting tao. Ngayon, kung sila ay nagsisi sa kasalanan at nampalataya sa Panginoong Yesus lamang bilang tagapagligtas, sila ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala. So, wala na yung katanungan. Ako po ibabati po ng Happy New Year po sa inyo. God bless po sa inyo at mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you po.